behind you. Sa videong ito ay ating babalikan at sasariwain ang kwento ng bandang Def Leppard, ang bandang nasa likod ng sobrang gandang mga kanta tulad ng When Love and Hate Collides, Pour Some Sugar on Me, Two Steps Behind, Love Bites, Animal, at marami pang ibang mga sumikat na kanta na sigurado ay palagi mong naririnig noong araw, lalo na sa inuman ng tatay at mga tito mo at maging ng mga jeepney na nasasakyan mo. Isang bandang kilala sa sobrang ganda ng harmony ng mga boses at hindi rin matawaran na karisma. Oo, masyado silang natabunan ng kasikatan ng kasabayan nila noong Bon Jovi, lalo na nga sa atin sa Pilipinas. Kaya marami sa atin ang hindi sila natipuhan. Pero kung pag-uusapan lang ay success, bangis at dami ng mga sumikat na mga kanta, hindi naman papahuli ang Def Leppard. Tulad ng Bon Jovi, isa din silang bandang halos wala kang itatapong mga kanta. Ang totoo nga niyan mga idol, kasama nga ang bandang Van Halen, Pink Floyd, Led Zeppelin at The Beatles. Isa din ang Def Leppard sa 5 at tanging mga rock band sa kasaysayan na mayroong 2 o higit pang mga studio albums na na-certified diamond ng Recording Industry Association of America. Ito yung mga album na nakabenta sa US ng mahigit sa 10 milyong kopya. Kaya ito nagpapatunay na isa sila sa mga bandang nakakuha ng sobrang tinding tagumpay at nakapag-ukit ng kanilang pangalan sa kasaysayan ng musika. Pero syempre hindi rin naman biro ang naging pagsubok na pinagdaanan ng banda. Andyan yung aksidente na pumutol ng braso ng kanilang drummer at bisyong kumitil ng buhay ng kanilang gitarista. Pero sa mga madilim ng pangyayari na yan, doon naman nila papatunayan sa atin ang kanilang kapatiran. Kaya halika at muli natin pag-usapan ang napakakulay na karera ng Def Leppard. Ang bandang minsan ay itinuring ng iba bilang rock gods ng kanilang henerasyon. Paano nga ba silang nabuo at gaanong katotoo na binastos nila ang Diyos sa isa nilang pinakasikat na kanta? Nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Maraming salamat mga idol. Welcome to another village. Ang kwento ng Def Leppard ay nagsimula noong 1977 sa Sheffield, England. Naiwan noon ng bass si Joseph Thomas Elliott o mas kilala sa pangalang Joe Elliott na masasabi natin na isang henyo sa musika dahil bukod sa napakagandang boses nito magaling din itong magsulat ng awitin. Babangis din itong tumugtog ng drums, gitara, piano at electric keyboard. Habang nag-aabang ito ng kasunod na bass nagkataong andon si Petty Willis na nakalagayan niya agad ng loob dahil nagkataong parehas niya pala itong mahilig sa musika. Katunayan niyan mga idol miyembro noon si Petty Willis ng kabubuo lang noon na bandang Atomic Mass kasama ang mga schoolmates nito na sina Rick Savage at Tony Kenning. At dahil nga naging magkaibigan agad ang dalawa inimbitahan ni Joe Elliott ang naturang banda sa bahay nila at dun nga narinig ni Joe ang ilan sa nabuo ng mga itong kanta na agad na may pumukaw sa interest nitong sumali na noong unang nga ang inaplayan nito ay pagiging gitarista. Nagustuhan din naman ng banda ang ugali at mindset ni Joe Elliott pero mas na-impress ang banda noong marinig nila itong kumanta na sa sobrang bangis nga ng boses nito basta na lang nagdesisyon ang banda na sa halip na gitarista ito na lang ang ginawa nilang bokalista. Kaya ginalang din ng banda ang kagustuhan ni Joe Elliott na baguhin ang pangalan ng banda. Mula kasi noong bata pa ito mahilig na itong gumawa ng posters ng mga banda at isa nga sa mga paborito nitong gamiting pangalan ay Def Leppard. Pero ang problema noong mga panahon na yon marami ang mga punk bands na ang mga pangalan ng banda ay ginagamitan nila ng pangalan ng mga hayop tulad na lang ng The Flying Lizards at Bottom Town Rats. Kaya para hindi mahanay sa mga bandang ito ay nagsuggest si Tony Kenning na ibahin na lang ang spelling ng gustong pangalan ni Joe Elliott na sa halip nga na Def Leppard ginawa na lang nila itong Def Leppard. Pero kalaunan naging kontrobersya din ito dahil naparatangan ang bandang
gumagamit ng pangalang kasing tunog ng sobrang sikat noong bandang Led Zeppelin, na nilinaw naman ito ng banda na hindi talaga nila ito sinasadya. Samantala noong 1978 ay sumali sa kanila ang gitaristang si Steve Clark na siya ngang bumuo ng original na lineup ng banda. Pero bago pa sila magsimulang mag-record ng mga kanta sa extended play na kanilang binubuo, ay tinanggal ng mga ito si Tony Koenig dahil hindi umano ito maasahan at lagi itong wala sa mga rehearsals. Pinalitan ito ni Frank Noon, pero kalaunan ay mas pinili nito na manatili sa dati niyang banda. At dito na nga papasok sa eksena ang noon ay 15 taong gulang pa lang na si Rick Allen, na agad naman ay nag-fit sa tugtugang tinatahak ng banda. Nakakuha ang Def Leppard ng malaking fanbase mula sa mahihilig sa British hard rock at heavy metal, at hindi na nga rin nagtagal ay tinagurian sila bilang isa sa mga namumuno ng New Wave British heavy metal movement, kaya agad nilang nakuha ang pansin ng record label na Phonogram Vertigo Records at na-release nila ang kanilang debut album na Unthrough the Night noong March 14, 1980. Pumasok ito agad sa top 15 ng UK, pero umani naman sila ng galit mula sa kanilang tagahanga dahil trying hard umano ang mga ito na mapansin sa Amerika. Mas madalas kasing mag-tour ang banda mga idol sa US. Katunayan ay naging opening act agad ang mga ito ng bandang AC/DC. Tapos mayroon pa silang isang kanta na ang title ay Hello America. Kaya habang unti-unti silang nakikilala sa US, isinusuka naman sila ng kanilang mga kabayan sa UK. Tapos sinabayan pa ito ng panggagatong ng isang kilalang rock magazine sa UK na Sounds, na ayon sa mga ito ay wala umanong integridad at prinsipyo ang Def Leppard, mapansin lamang sa US. Kaya naman sa isang beses na tumugtog sila sa UK, dun sila nakaranas ng pambabasa na gamit ay beer at ang iba ay ihi na inilagay sa bote ng tubig. Sa kabila naman ng mga ganong pangyayari mga idol, hindi na rin naman napigilan ang pagsikat ng banda. Nakuha ng Def Leppard ang atensyon ng producer ng AC/DC na si Mutlang, na nakatulong nila sa pagbuo ng kanilang pangalawang album na High and Dry na na-release noong July 6, 1981. At sa tulong nga ng napakagaling na producer na ito ay unti-unting nahanap ng banda ang tamang tunog nila. Swerte pang madalas ipalabas ng MTV ang video ng kanta nila na Bringing on the Heartbreak, na naging pinakauna namang metal video na ipinalabas sa MTV. At ito nga mga idol ang nakatulong sa banda para makakuha ng malawak na fanbase sa US. Tapos bukod sa kanilang sariling tours ay nag-open din sila sa mga katulad ni Ozzy Osbourne. Kaya masasabi natin na unti-unti nang gumaganda ang takbo ng karera ng banda noong mga panahon na yon. Ang problema lang ay nagsimula ngang ma-addict sa alcohol si Petey Willis, kaya madalas itong hindi makatugtog sa mga rehearsals at mga recordings na naka-apekto ng malaki sa banda. Sa sobrang dami ba naman mga idol na mga sumisibol ng mga banda noong mga panahon na yon, hindi mo talaga sasayangin ang momentum kung isa ka sa maswerteng nabibigyan ng magandang pagkakataon. Kaya labag man sa kalooban ay napilitan ang mga itong tanggalin ang kanilang gitaristang si Petey Willis. Dito na pumasok si Phil Collins at nabuo nga nila ang album na Pyromania na na-release noong January 20, 1983. Kabilang na dito ang kantang Photograph, na naging matinding kalaban ng Beat It ni Michael Jackson bilang most requested sa MTV. Andito din ang mga singles na Rock of Ages, Foolin' at Too Late for Love, na nakatulong para makabenta ang album ng mahigit sa 10 milyong kopya sa US, na certified itong diamond, at ito ang pumapangalawa sa Thriller ni Michael Jackson sa Billboard 200. Mas naramdaman ang kasikatan ng banda sa isinagawang botohan ng US Gallup, isa itong kilalang multinational analytics and advisory company, kung saan nga ay nanguna ang Def Leppard sa listahan ng mga pinakasikat na banda noong mga panahon na yon. Naungusan nito ang mga katulad ng AC/DC, Rolling Stone at Journey. Kaya para magtuloy-tuloy lang ang momentum ng kanilang kasikatan ay naisipan ng mga itong bumuo agad ng follow-up album. Pero kasama ang palad mga idol, sa halip na mas matindi pang kasikatan ang kanilang makamtan, bigla namang dumating ang kabi-kabilang kamalasan. Sinimulan ito ng pagre-resign ng producer na si Mutlang, na noon ay nakaramdam na umano ng matinding pagod. At ang sama pa ay naaksidente pa ang kanilang drummer na si Rick Allen, na naging dahilan nga mga idol ng pagkaputo
pagputol ng braso nito noong 1984. Pero dahil nga nagpakita pa rin ito na kagustuhang magpatuloy, hindi naman ito iniwanan ng banda. Hinintay nila itong gumaling at binigyan ng sapat na panahon para matutong pumalong muli ng drums na gamit ang iisang kamay. At sa tulungan ng electric drum na edinesign talaga para sa kanya, muli nga itong nakabalik sa banda, na ayon kay Joe Elliott mas naging matured ito at mas gumaling pa. Kaya makalipas ang 3 taon ng kanilang pamamahinga, muling nakabalik ang mga ito at nakapag-release pa ng pang-4 nilang album na Hysteria noong August 3, 1987, ang naging pinakamalakas na album ng banda. Pumasok na ito sa number 1 ng UK at US at gumawa pa ito ng kasaysayan bilang isa sa mga album na nagkaroon ng 7 mga singles na pumasok sa Billboard 100. Andito na ang mga kantang Animal, Woman, Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Armageddon 8, Love Bites, at Racket. Kaya hindi na nakapagtataka na ma-certified muli itong Diamond Album ng Recording Industry Association of America. Yan nga ang pangalawang Diamond Album ng banda na muling umukit ng kanilang pangalan sa kasaysayan ng musika. Sa mga hindi nga nakakaalam mga idol, lilima nga lang na rock band sa kasaysayan ang nakagawa ng ganyang record. Andyan ang Def Leppard, Van Halen, Pink Floyd, Led Zeppelin at The Beatles. Pero yun nga lang mga idol, normal na nga lang sigurong kapag umaangat ka marami sa iyong hihilang pababa. Dahil sa sobrang kasikatan noon ng Def Leppard, mayroong lumabas na napakapangit na kontrobersya na binastos umano ng mga ito ang Diyos. Kung papakinggan nyo kasi ang ending ng awitin nilang Love Bites, meron dong parang robot na nagsasalita na ayon sa mga kritiko ganito ang kanyang sinasabi: Jesus of Nazareth, go to hell. Heto, pakinggan natin at kayo na ang humusga. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Sandali, nagkamali ako ng na-play. Napakinggan mo ba? Sige, ulitin natin. Ano ang narinig mo idol? Parang totoo ano? Pero dahil nga napakaingay ng kontrobersya na yan, napilitan itong sagutin ng banda. Ang nagsasalita umanong yun sa dulo ng Love Bites ay si Mutlang. At ang saktong sinasabi nito ay yes it does. It does, bloody hell. Pero kung ano pa man ay hindi naman naapektuhan nito ang tinatamasang tagumpay noon ng Def Leppard. Itinanghal silang Best British Group of 1988 at 1989 sa Brit Award. Nabigyan din sila ng American Music Awards ng Favorite Heavy Metal, Hard Rock Artist at Favorite Heavy Metal Hard Rock Album. Nakabenta ang Hysteria album ng 25 million copies sa buong mundo. At dahil nga sa sobrang success ng album na ito, nagkaroon sila ng malawakang tours na tumagal ng 16 na buwan. Pero yun nga lang, tila ba may kapalit laging kamalasan ang tinatamasa nilang napakalaking tagumpay. Dahil kung naputol ang braso ng kanilang drummer sa napakatagumpay nilang album noon na Pyromania, buhay naman ang kanilang gitarista ang naging kapalit sa pagkakataon na to. Habang nasa kasagsagan kasi sila ng kasikatan sa kanilang album na Hysteria, mas lumala naman ang addiction sa alcohol ng gitaristang si Steve Clark. Kaya binigyan ito ng 6 na buwan ng banda para magparehab at mag-relax sa bagong bahay nito. At dito nga natin makikitang muli ang kapatiran ng banda. Dahil katulad ng ginawa nila kay Rick Allen, mas pinili pa rin nila ang kanilang samahan kaysa sa kasikatan. Dahil sa kabila ng kanilang katanyagan noong mga panahon na yon, mas pinili nilang tumigil at maghintay sa kanilang kabandang dumadaan sa malaking problema. Pero yun nga lang, habang nasa rehab si Clark, nakilala nito at nakalagayan ng loob ang isa pang pasyente na si Johnny Dean. Nagkaroon ng relasyon ang mga ito at nung makalabas ng rehab, bumalik ang magkasintahan sa kanilang addiction na mas lumala pa dahil nadagdagan pa ng addiction sa droga na siyang ang kumitil sa buhay ni Steve Clark dahil sa overdose. At sa pagkawala nga nito ay nawala ang pinakamahalagang parte ng banda. Isa kasi ito sa kanilang main songwriters at naging trademark na rin ang tunog ng banda ang mga guitar riffs nito. Hindi kasi ito basta-basta lang na gitarista. Dahil sa mga hindi nakakaalam ay rank 11 nga si Steve Clark ng 100 Wildest Guitar Heroes ng Classic Rock Magazine at hindi siya tatawaging riff master ng walang dahilan.
Ang pinakaapektado sa pagkawala nito ay si Phil Collen na naging pinakamatalik na kaibigan ni Steve Clark sa banda. Bukod kasi sa parehas silang gitarista, ay parehas din silang dumaan sa pagkakaroon ng sobrang bisyo sa alak. Natanyagan pa nga ang dalawa bilang mga terror twins dahil na rin sa hilig ng dalawang gumawa ng prank sa ibang banda. Kung baga ay sobrang lalim talaga ng pagkakaibigan ng dalawa. Kaya sa pagkamatay ni Steve Clark ay nagpaalam na din sa banda si Phil na hindi naman pinayagan ni Joe Elliott. Ipinaliwanag nito na hindi magugustuhan ni Steve na mawasak ang banda ng dahil sa kanya. Kaya dahil dito ay bumalik si Phil at nagpa-audition ang mga ito ng pwedeng kapalit ni Steve Clark na inabot nga ng mahigit sa 1 taon. Dito na nila nakuha si Vivian Campbell. Bumalik ang banda noong March 30, 1992 sa inialay nila kay Steve Clark na pang-5 album na Adrenalize na muling pumalo sa number 1 sa UK at sa Billboard 200. Pero yun nga lang ay hindi na nito nakuha ang kasikatan ng sinundang album na certified na lang ito bilang 3 times platinum. Kasagsaga na rin kasi noon ng grunge music kaya wala nang gaanong may gusto sa style ng kanilang musika. Pero syempre hindi naman tumigil ang banda sa paggawa ng musika. Mas nag-focus din ang mga ito sa pagtutur at paikipag-collaborate sa iba't ibang artist. Ang kantang 2 Steps Behind Mga Idol ay bahagi ng kanilang compilation album na Retroactive. At ang When Love and Hate Collides naman ay bahagi naman ng compilation album na Vault, Def Leppard Greatest Hits. Nakapag-release pa sila ng mga album na islang noong May 14, 1996 na pumalo sa number 5 sa UK at pang-14 naman sa US. Ang pang-7 album na Euphoria na inirelease noong June 8, 1999 ay nag-top 11 sa UK at sa US. Ang pang-8 album na X na inirelease noong July 30, 2002 ay nag-top 14 sa UK at top 11 muli sa US. Ang pang-9 namang album na Yeah na inirelease noong May 23, 2006 ay bumagsak na lang sa number 52 sa UK at pang-16 sa US. Ang pang-10 namang Songs from the Sparkle Lounge na inirelease noong April 25, 2008 ay medyo umangat sa top 10 sa UK at number 5 naman sa US. Ang pang-11 at self-titled album na Def Leppard na inirelease naman noong October 30, 2015 ay pumalo sa top 11 sa UK at number 10 naman sa US. Nagpatuloy pa ang banda sa pagsasagawa nila ng matagumpay na mga tours. Naglabas sila ng compilation album noong 2018 at live album noong 2020 pero nasundan na yon ng pandemya na sinamantala naman ng Def Leppard para muling makabuo ng bagong album na tinawag nilang Diamond Star Halos na na-release noong May 27, 2022 na pumalo sa number 5 sa UK at number 10 naman sa US. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon sila ng 12 studio albums, 6 na compilation albums, 4 na live albums, 11 video albums, 2 extended plays, 45 music videos at 60 singles. Bumenta ang Def Leppard ng mahigit sa 100 milyong records na nag-ukit sa kanilang pangalan bilang isa sa mga best-selling rock bands of all time. Isa sila sa 5 banda sa buong kasaysayan na naging diamond ang 2 o higit pang studio albums. Kaya naman deserve nila ang pagkaka-inducted nila sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2019. Sobrang aktibo pa rin ang banda hanggang sa kasalukuyan. Hindi lang sa tours dahil ayon kay Phil Collen ay may aasahan tayong panibagong album ng banda ngayong 2025 o 2026. Isang pagpapatunay kung gaano silang kabangis at katatag na banda dahil sa halos na 50 taon nila sa industriya at kung ikukonsidera natin ang mga edad na rin nila ay nakakahanga na nananatili pa rin sila nakatayo at patuloy na nagbabahagi ng mga bago nilang musika. Kaya maituturing talaga silang mga haligi at isang legendary na banda. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.